Pero sa tingin niyo po, attorney, gaano po kadelikado na halimbawa ito, opisina po ng ombudsman, panay po yung mga ganitong mga klase po ng mga pahayag. Hindi po ba ang atin pong hustisya nakapiringa yan eh? Parang nagiging bias na ba tayo, pero parang yun pa yung nag-uudyok na parang guilty na. Parang yun yung ipinamumukha eh. Kakaiba kasi itong ombudsman natin ngayon sa mga nakalipas, which is napuna rin ito ng nakalipas na administration ng ombudsman, na medyo mas publicly siya na-access panay yung press con, unlike sa mga nakalipas, hindi lang si panahon ni Martires, kasi even before nung nakapag-cover ako, hanggang press release nga, parang din yan parang Supreme Court na press release, minsan isang pahayag lang, limited, kumbaga as much as possible meron talagang pagtimbang na hindi talaga parang ang isang panig guilty na. Una sa lahat, no, I have to agree with you, sir, na unique talaga itong ombudsman natin ngayon. Kasi, ombudsman is supposedly the primordial agency which has constitutional authority to act on complaints against public officers. And they are supposed to be, hindi katulad sa kanya na meron pang radio program, no? May radio program palagi sa press conferences. Unique talaga ito siya. Kaya nga bagong-bago itong characteristics po ni Ombudsman Remulla. I'm not saying that it is bad. It is just unique and unexpected, no? Of an ombudsman. I agree with you on that. Opo. Sir, si Senador Ronald Bato de la Rosa ba, kagaya po ni former President Rodrigo Duterte, meron ba siyang kinakaharap na kaso unang-una dito po sa Pilipinas na may mga kaugnayan na dito sa mga sinasabing siya ang pumatay or siya ang nasa likod ng mga pagpatay sa kasalukuyan po? Wala akong alam no? I've been his lawyer. Hinire niya ako last year. Wala akong alam na na meron siyang kaso. Kasi kung may kaso si Ombudsman Remulla naman ng Department of Justice Secretary noon pa, di dapat final niya yun, no? Kasi our courts are working our justice system is healthy and alive. Then supposedly, we have primary jurisdiction over commission of crimes here in the country. So the DOJ should have initiated prosecutions against Senator Bato de la Rosa rather than surrender its jurisdiction to a very far away court which is located in Hague, Netherlands. Kasi po napag-usapan na natin even before, kayo po nag-handle po kayo sa kaso ng Maguindanao Massacre Maguindanao Massacre, na dihamak na mas marami po yung sinasabing bilang po ng mga napatay compared doon sa mga reklamo kay former President Rodrigo Duterte, 50 plus, 56, 55, sa kay 58, sa kay PRRD 40 plus lang, 'di ba? Yes. Pero nagkaroon ng 'di ba? Judgment, though matagal, pero meron. Pero naalala ko, sinabi rin ni dating Justice Secretary Remulla, ngayon ombudsman na during that time daw, meron ng problema sa ating justice system, pero yung kay lang, nagka-problema daw kay former President Rodrigo Duterte. Baka ito rin yung magiging rason niya na, ipasa na lang natin yung kasi may problema sa justice system natin dito. Pero parang bukod tangi lang sina PRRD ba at saka si Senador Bato de la Rosa ang kanilang kaso na palyado yung justice system. Kaya nga, parang I hate to say it, but there are grounds to believe na politika talaga ito, no? Politika ito sa paningin ko kasi walang ibang rason Our courts are a system, or our court system is healthy and alive. There are crimes are prosecuted here in our country. Yet sa kay PRRD at saka kay Senator Bato de la Rosa, give up natin yung ating otoridad at saka jurisdiction at binigay natin ito sa isang korte na napakalayo doon pa sa Europa, no? So parang may problema talaga ito. As a matter of fact, we will question that, no, continually. Attorney, mayong gabi, si Jason po ito. Babalikan ko lang, attorney, kasi yung nangyari, nag-announce si
Ombudsman Rimulya pagkatapos dininay ng ICC kasi dapat ang paniwalaan lang is yung kanilang mga press releases, yung mga nakikita nating announcements doon sa kanilang mga website. Pero despite of the sa kabila nitong pahayag ng ICC spokesperson ay naglabas ulit si Ombudsman Rimulya ng pahayag ni Ombudsman Rimulya kung paano siya nakakuha ng kopya at bakit walang kopya ang DOJ, bakit walang Dapat. kopya ang DFA. Yes, dapat ang tanong dyan next time doon sa mga reporters kasi hilig siya magpaano yan, interview, no? With due respect to the new ombudsman, no? Tanungin ninyo, sir, di ba sa rules of procedure po ng ICC, bawal po na i-reveal sa public yung mga sealed documents unless authorized ng mga judges. Okay? May authority ka ba sa mga judges ng ICC na i-reveal ito? Pangalawa, paano ka nagkaroon ng authority? Pangatlo, sino ang nagpadala sa iyo niyan? Kasi gusto namin malaman. Bakit namin gustong malaman? Kasi gusto namin malaman kung fair ba itong processes ng ICC. Paano nangyari yun na isang opisyal na wala namang kinalaman doon sa pag-implementa ng warrant of arrest, ombudsman naman siya, nagkaroon ng kopya, no? This affects the integrity of the ICC processes. Doon ita-trial daw si Senator Bato de la Rosa. Ano pala yan? Palakasan yang dyan? Di ako maniwala na merong ganyan yan, ha? Pero nangyayari. So it is a legitimate question that has to be answered by Ombudsman Rimulya. Yung mga question na paano ka nagkaroon ng kopya niyan, inauthorize ka ba ng mga justices ng ICC na bawal man yan isa publiko kasi confidential yan. Bakit ka nagkaroon ng kopya? Sinong nagbigay sa iyo ng kopya? Sinong justices nag-authorize sa iyo? No? Kaya para malaman natin, yan ang primordial questions na dapat i-answer niya. Sir, nakikita niyo pa rin po ba yung sitwasyon kagaya na lang po nung nangyari kay PRRD? Dininay ng Malacanang, dininay ng other agencies na hindi pa papasukin ng ICC, wala silang connection with ICC, the arrest of PRRD. Then suddenly, biglang nagsabi sa isang interview si DILG John Vic Rimulya, sabi niya it's a team effort yung nangyari kay PRRD. Sa tingin ninyo, sir, parang dininay lang ng other agencies? May nakikita ba kayong ganyang storya na dininay lang ng other agencies na wala silang alam, wala pa silang natanggap, pero yun pala, alam na nila. Parang baka eventually sasabihin na rin din nila, it's a team effort. Ganun, sir. Kaya nga medyo nakakabahala kasi nito kasi supposedly confidential yung mga ganyan. Ni-reveal ni Ombudsman Rimulya tapos dininay ng other agencies. Yung denial parang nasa isip tuloy namin, baka dininay lang ito para magkumpiyansa si Senator Bato de la Rosa at kung nandyan na si Senator Bato de la Rosa, bigla na lang nilang dakpin. Yes. Kasi we have already secured confirmation na meron palang warrant of arrest and we already have a copy. At tapos idretso na naman nila padala doon sa sa Netherlands. Sana hindi ganun kasi bawal talaga sa batas yun, bawal din sa moralidad, no? Foul yan, foul. Sir, kasi itong investigasyon naman sa flood control project, medyo lumalalim na. Do you see this as a diversionary tactic? Para Yes. makalimutan yung storya dyan sa korupsyon na yan. Totoo yan kasi ang akin talagang tingin dito para ma-divert yung atensyon ng mga tao doon sa grabe trilyones na korupsyon sa flood control projects, no? Sa tingin ko lang talaga, I may be mistaken, no? Ginawa na naman itong issue na pati yung eto lang administrasyon na ito na hindi uniform, hindi harmonized yung kanilang communications, no? If you are a leader, hindi mo i-allow itong
yung mga iba-iba yung mga bosses ng different government agencies, no? This reflects the kind of leadership that you have. Sabog, no? Sabog kasi itong high official sabi merong warrant, ang iba naman walang warrant. Baka strategy ito talaga na sabog kunwari kay para dakpin nila, kidnapin na naman, diretso na naman i-rendition na naman doon sa Hague, Netherlands. Yan, speculation yan, but it has some basis to our mind. Sir, kanina ay nakapanayam ng mga media si Vice President Sara Duterte. Hindi niya naman, wala siyang direktang komento about the ICC arrest warrant kasi sabi nga ni VP Sara, wala namang inanunsyo din ang ICC. Pero nakausap niya si Senator Bato at pinayuhan nga niya na maghanda na. Sa ngayon, sir, ano po ang paghahanda na ginagawa po? Though di naman natin pwedeng i-divulge lahat kung anong ginagawa talaga ng legal team, pero kamusta yung paghahanda ni Senator Bato de la Rosa? Kamusta po si Senator Bato sa gitna po ng isyong kinakaharap po niya ngayon? Prior to November 8, nag-usap kami. Pero hindi itong pinag-uusapan namin. Iba yung topic namin, no? Ang kausap ko lang ngayon yung pamilya, yung may bahay niya, tsaka yung anak niya. Yun ang bago nga lang kayo tumawag sa akin at bago ako pumasok sa Zoom, kausap ko yung anak niya, no? And I have been, assuring them that we are doing anything and everything to protect the rights of the good senator, no? May mga hakbang po tayo, hindi ko lang pwede masabi po sa inyo kung ano yung mga hakbang natin, but we are doing something para naman maprotektahan yung karapatan po ni Senator Bato de la Rosa. I know na ngayon medyo anxious sila, no? There is great anxiety dahil doon sa declaration ni Ombudsman Rimulya. Tapos nadagdagan pa kanina kasi nag-press con pa siya at inaffirm talaga niya na meron daw talaga despite the denial of the DOJ officials this morning. So kaya nga because of all this, we are constrained also to do our acts, and as a matter of fact na anticipate namin yung denial ng DOJ kanina, and part po yun sa magiging reaction namin. Abangan na lang ninyo sa aming mga moves po in the days to come.